Hello everyone. So, itong nangyari ngayon everyone na very viral ngayon all over the social media, TikTok, YouTube, Facebook at kung saan man Instagram na nangyari kay Valeria Marquez na isang beauty influencer, no? Talagang ito talaga, actually naman talaga, hindi na talaga natin dapat ikumpiyansa ang sarili natin sa kung kahit na sino man. Dahil ang silos, ang inggit, talaga ay nakakamatay, no? Yun nga talaga kahapon, pinakita ko kay daddy yung nangyari. And actually, some of my friends talaga advise me na iwas ka sa mga taong mas pangit pa kaysa sayo dahil mapagkainggitan ka talaga. Iwas ka sa mga taong mas lamang ka kaysa sayo kasi mapag-inggitan ka talaga dahil almost of the time lagi kang binibirahan sa mga naging kaaway mo na naging kaibigan mo na hindi mo naman yan sila inaano. So, talagang alam nyo everyone sa totoo lang, talagang sa panahon ngayon talaga dapat we stick kung saan lang talaga, kung sino lang talaga ang close sa buhay natin, doon tayo, no? Dahil mahirap talaga ngayon magtiwala kahit man siguro sa mga I don't want to judge everyone, but you know, ang tao kasi pag may inggit talaga, lalo na pag mas lamang ka, mas maganda ka, mas masaya ang buhay mo, lalo na pag masaya ang buhay mo kaysa sa kanila, mas swerte ka, mas meron ka kaysa sa kanila, hindi talaga maiwasan na mapag-inggitan ka. Dahil meron din ako naging friend dito, actually she's still my friend, na sabi sa akin na ikaw ba naman na mas pinagpala ka sa buhay, hindi ka ba mainggit? Ako naman talaga, in honestly speaking, God knows, hindi ko ugali ang mainggit sa kapwa ko. It's not because I have. It's not because na piling gwapa ko. It's not because pinagpala ko or swerte ko mas masaya ako. Dahil sa totoo lang naman talaga, hindi ko kailangan mainggit sa iba. Dahil nasa sa atin lahat kung dapat ba tayong masaya at dapat ba tayong hindi masaya. No? Dahil sa akin, para sa akin everyone, I have no right na mainggit sa ibang tao dahil lagi kong sinasabi sa sarili ko na kung pumapangit ka dyan, kasalanan mo yan. Dahil tamad ka. Kung gigising ka sa umaga, maliligo ka, magkilay ka, mag-makeup ka, magbihis ka ng mayos, hindi maganda ka. Pero tamad ka, of course, huwag ka nang magreklamo. Kung malas ka at swerte yung kaibigan mo, tanungin mo sarili mo, bakit kami namalas? Baka sa pagiging negative ng ugali mo. Siguro sa pagiging bilmukunyan mo. Siguro sa pagiging swapang mo. Siguro sa pagiging bitter mo. Na wala na lang magagandang mga lumalabas sa bibig mo kaya umiiwas sa iyo ang swerte. O siguro sa pagiging sa ugali mo, ganon, sa ugali. Kasi sa pag-uugali nang galing ang mga good opportunity sa buhay natin. Hindi ibig sabihin mas maswerte siya ay dapat natin siyang kainggitan. Isipin din natin, bakit kaya siya siniswerte? Ako, bakit ako siniswerte? It's because I have a good behavior. I know how to appreciate good and bad. I know how to appreciate small and big in my life. And hindi ako greedy na tao. I never dream too much in my life. Tama na sa akin na meron ako. I never dream more luxurious. Kumbaga, mayroon ka ng bag, wag ka nang mangarap pa. Kung bigyan ka man ng pagkakataon, huwag mo pahirapan ang sarili mo. Huwag kang mainggit sa iba na kung bakit na-achieve nila yung mga ganyang bagay na meron sila. Dahil masipag sila. 'Di ba? So, sa totoo lang everyone, it's very hard to find a good friends. Dahil marami ngayon very competitive. As I said, maraming mga kaibigan very competitive. Akala mo lang kaibigan mo, akala mo lang concern sa'yo, akala mo lang totoo sa'yo, akala mo lang yun. Tinatrato kang pamilya, kapatid, tinatrato kang kaibigan, tinatrato kang ano. But behind on that, kasi mayroon namang mga tao na hindi naman sila dapat mainggit dahil they are more than rich sa buhay. It's because yung kaibigan nila mas masaya. May love life, masaya, laging nakasmile. Yun, kasi wala sila.
Ang taong wala, yun ang usualing, ang taong greedy. Ang taong greedy, ang taong sakim, yan ang usually na taong nandun yung inggit lagi sa puso at utak. Yun lang. Kaya nga ako, everyone, I never adapt that behavior na mainggit, to be greedy in everything in this world. Dahil, pag mamatay tayo, hindi naman natin madadala yan. Mas maganda yung imahe natin na umaalis tayo sa mundo, hindi yung umalis tayo sa mundo, maalala ng mga tao, ay napakaswapang no, napakapangit ang ugali nun. Ayaw yun malamangan. Talagang gagawa talaga yun ng paraan para talaga mapagyabangan ka. Ano yun, ganun yun. No? Yan ang hindi maganda, everyone. Kaya sa nangyari dito kay Valeria Marquez, malaking lesson learned na to. Sabi ko nga kay Daddy kahapon, it's enough na din na ikaw, Tamora family, no? At yung sino man yung mga kaibigan ko ngayon na very close sa buhay ko na how many decades nandito sa buhay ko, ito na lang ang maging kaibigan ko. I don't want trust no one. Dahil, sa totoo lang talaga everyone, nandun na talaga din, nakadikit na din sa buhay ko. Kaya nga ako, umiiwas na din ako sa mga taong, namimili na rin ako ng kaibigan everyone na alam kong kalibil sa saya ko. Kalibil sa ganda ko, kalibil sa utak ko. Ayoko nang, dati kasi, mahilig akong maawa sa mga tao kasi gusto ko silang mag-improve din sa buhay. Gusto ko din silang i-encourage to be alagaan ang sarili, maging beautiful. Kasi para sa akin kasi I believe kasi na nasa itsura natin nakasalalay ang swerte sa buhay natin. Paano ka magka-love life kung yung buhok mo dyan para kang nakurente? Paano ka magka-love life kung hindi ka naliligo? Paano ka na magka-love life kung lagi kang nakasimangot? Lagi kang yung behavior mo, the way you speak, na parang akala mo, para kang palingkera. And paano ka ma-love ng tao na you're so very, very negative? Lagi mong kinikwento ang buhay ng ibang tao na hindi naman, wala naman pakialam yung tao na yun sa mga tao na yun. Paano ka magiging love? Paano ka magiging swerte? Kung may magandang opportunity na i-offer sa'yo, bigyan mo ng masamang kahulugan. 'Di ba? And then, at letters on. Dahil mas swerte yung kaibigan mo, mas gwapa yung kaibigan mo, mas swerte yung kaibigan mo, mas pinagpala yung kaibigan mo pag initan mo. Ay, naging swerte lang naman yan. Dahil nakakapit ng matandang, mas swerte lang naman yan. Dahil, kahit na sino pa, kahit pa si Elon Musk siguro, kung pangit ang ugali mo, i-kick out ka day. Ha? Kung hindi ka marunong, wala kang skill sa buhay, kick out ka day. Kung pangit ka day, hindi lang sa pag-iitsura, dahil marami namang pangit na minamahal talaga ng to kasi nandun sa ugali. Usually naman talaga, the smart man will choose the smart woman. Not all the pero ang lalaki talaga gusto talaga ng package deal ba? Yung gwapa na, sexy na, matalino na ang asawa, masipag pa, very swerte na yan. Kaya sabi ko kay Daddy, wala ka nang hanapin. May gwapa ka ng mami, masipag, maingay, wagamama, magaling magluto. Wala ka nang hanapin. Mabait naman ako. I have always, pag mahal ko ang tao, my loyalty is always, I give you my 101,000% loyalty and my love. Ganun ako. If you want to be loved, dapat maging matino ka, And then, sa nangyari ngayon, ang ito lang masasabi ko, don't too much trust. Kasi, di bali na mag-flown tayo sa kagandahan natin at kung ano mang meron natin because this is all about social media right now. Wag na talagang didikit sa mga mas pangit at mas malas kaysa sayo. Kung mas lamang ka, doon ka didikit sa mas lamang pa sa'yo at mas kalibil mo. Kaysa, usually kasi, yun ang mga taong naiinggit, yung mas baba sa'yo. Yun ang naiinggit. Ito lang masasabi ko. Kaya, be aware. Be aware talaga. And I love you everyone. I love you and thank you so much always.